Ito, matindi ito. Kaya naman pala atat na atat ito. Galit na galit sa pagharap sa mga rally nila. Gigil na mapatalsik si Pangulong Marcos. Galit na galit sa administrasyong ito. At saka parang gustong-gusto nang iupo si Sara Duterte. Nitong taong ito, ang tinutukoy ko po ay si Harry Roque. Alam niyo bakit? Naku, ay ito lumalabas ngayon. Yung palang pinatira o tumira sa bahay niya sa Baguio City, matindi, puganting Chinese national. Wanted sa China. Okay? Pugante sa China na involved sa Pogo. Doon nagtatago sa bahay niya sa Baguio City. Yan ang lumalabas sa initial investigation ngayon. At hindi lang yan. Meron pong nadiscover sa vault na binuksan. May dokumento na naman nakita na kay Roque na ang dating ay parang, ano ba yun? Nanghihingi ba siya ng pera para daw sa kanyang pagbiyahe sa Europe? Para daw sa pagbiyahe kasama yung kanyang executive assistant? Sino ba yun? Si AR ba yun? Naku, naloko na. Puro initial pa lang po yan sa dokumentong nahuhukay dahil maraming vault ang nabuksan na at bubuksan pa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Nasasabit na naman itong pangalan ni Harry Roque. Nung una, doon sa unang vault, nakita doon sa PORA na may mga dokumento, Office of the Presidential Spokesman, Harry Roque, may perma pa. Yung si AR de la Serna, nakatira doon sa loob ng Pogo, ng libre, hindi pinagbabayad. At sabi ni AR doon sa public hearing sa Senado, si Roque ang nag-endorse, si Roque ang nagpakilala sa kanya doon sa loob kaya hindi siya binababayad. Tapos ngayon na-discover nga ito. May dokumento na parang humihingi ng pera, panggastos patungo sa biyahe sa Europe. Totoo ba yun, Harry Roque? Grabe ito. Mabigat. At ang matindi rito, yung puganting Chinese national ay doon nakatira sa bahay mo sa Baguio City. Hindi pala pangkaraniwang Pogo yun. Hindi pala pangkaraniwang big time Pogo. Pugante sa China. Nagtatago dito sa Pilipinas. Tapos sa bahay mo nagtago. Sa bahay mo tumira. Hindi ko malaman kung ano mga kaso ang pwedeng kaharapin. Alam mo, sa tingin ko lang, ayaw ko lang man pangunahan, idea ko lang ito. Itong si Harry Roque, dapat makontrol na ito ng gobyerno. Dapat imbitahan na ito or arestuhin na. Baka makatakas Baka tumakas. Alam mo naman, padami ng padami ang mga tumatakas Dumadami ang pugante rito sa atin. Tatapang pag walang kaso, pag kinasuhan, bahag ang buntot at nagtatago. Wow. Sa Harry Roque, grabe. Alam mo kung totoo lahat itong mga dokumento na ikaw ay may kinalaman, talagang kasuklam-suklam ka, Harry Roque, sa pagginagagawa mo. Abogado ka, bakit mo ginawa yan? Deny ka ng deny? Parang naluloko mo ang mga Pilipino na wala kang kasalanan, malinis ka. Ngayon, naglulumiyad na ang mga initial ebidensya sa investigasyong ginagawa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kaya nagtatanong na ako, bakit mo nagawa ito, Roque? Sino ba ang padrino mo dito? Sino ba ang nagbibigay ng proteksyon sa iyo nito? At mukhang nagsimula pa ito ng panahon ng ikaw ay spokesman o ikaw ay malapit o nasa ilalim pa ng Duterte administration. Ngayon lang nahuhukay. Kaya itong tandaan nyo, mamamayang Pilipino dito at sa abroad, naniniwala man kayo hindi kay Pangulong Marcos, maswerte pa rin tayo dahil si Pangulong Marcos ang naging Pangulo. Papaano kung hindi si Pangulong Marcos ang naging Pangulo? Siguradong baka hindi man pagtatakpan ito, baka kukulayan nila ng kukulayan ng politika. Kasi kung si Leni Robredo ang naging Pangulo, tapos huhukayin niya itong mga isyong ito, sasabihin ng kampong yan pamumulitika lang yan. Hinaharas lang tayo ng mga piklawan, dilawan. Yan ang magiging rason ng mga ito, itong grupo ni Roque at ng mga DDS. Pamumulitika lang yan, di totoo yan. Ngayon, si Pangulong Duterte, kaalyado nila ng eleksyon. Hindi lang nanalo si Roque, hindi nabigyan ng posisyon. Ito na ngayon. Paano kaya kung naging senador pa ito? Lahat na lang na denial na ginawa sa public hearing sa Senado, ginawa. Pagdating sa Kongreso, nagdi-deny pero nahuli na rin. Dahil napilitan na siyang umamin kanya yung bahay sa Baguio. At ito ngayon ang na-discover sa initial. Inuulit ko, pugante, wanted sa China, pinaghahanap sa China, yung dalawang national, Chinese national, na doon nahuli
sa loob ng compound o bahay ni Harry Roque. Abay, anong pananagutan ni Roque dyan? Malaki. Imposibleng hindi niya alam na yan fake Pilipino. Bakit pinatira dyan? At may kinalaman din sa Pogo. At itong dokumento na parang ang dating, yung inisal na paliwanag ng PAOK, parang nanghihingi daw ng pera si Roque para panggastos sa Europe dahil may kasama siya. Mukhang si AR yata yung isasama. Oh my goodness. Personal, pero bakit ganon? Di ba meron nga akong tinatalakay na issue na yung pumutok na balitang siya daw ay natalo sa eleksyon dahil walang pera ng 2022. Pero number 2 sa donor ni Vice President Sara ng eleksyon 2022. Mahigit na 36 million ang donasyon ni Harry Roque sa office kay Sara na tumatakbong Vice President. Akala ko ba walang pera? Yun ang tanong ko nga sa isang video ko. Abangan niyo yung video yun. Ito ngayon, nadidiscover na. Kaya ako, ito naman yung opinion ko lang po at analysis ko. Si Roque dapat kontrolin na yan. Baka makatakas pa yan. Uso ngayon ang takasan uso ang taguan Marami na hong ebidensyang magpapatunay na siya may pananagutan sa mga batas. Sabi nga ng mga congressman, hindi lang person of interest na ito. May mga malilinaw ng basihan para ito'y kasuhan. Kaya sana yung PAOK ay bilis-bilisan ng pagtatrabaho. Baka makatakas pa ito, baka makawala pa ito. Dapat papanagutin talaga ito. Inuulit ko, kaya naman pala sa mga rally. Ayaw ko nang i-play kasi makaka-copyright tayo kasi SMA na yan may kopya niyan. Gigil na gigil. Nananawagan siya, meron pa ako nading sa kanyang, nananawagan tayong kumilos na kayo, panahon na. Maningil na tayo. Nilo nga sa Liwasang Bonifacio Inamin na nga niyang gusto niyang pasukin na ang Malacanang. Lusubin natin ang Malacanang. Iupo na natin si Sara. Yung ganyan ang mga banat niya Yung pala, dahil nga itong kanyang mga isyong ito, meron siyang ganito, meron siyang handicap, meron siyang bagahe. At ito, nabubuko na itong mga bagaheng ito. Na meron pala siyang maaaring malaking pananagutan. Siguro gustong pagtakpan. Siguro akala niya hindi masasit. Nako, ito yung masakit. Tayo mga Pilipino nililin lang ng mga ito. Tayo mga Pilipino ginagawa nilang walang alam. Hindi naman pwede yan. Matatalino ang Pilipino. Matatalino ang mga followers. Matatalino ang mga subscriber. Kayo dito sa channel ko at mga channel ko. Matatalino kayo. Huwag kayong maniwala dito sa pinagsasasabing ito ng mga anti-Marcos. Nagpapabagsak kay Pangulong Marcos. Ito na yung sinasabi ko nung araw pa. Political at saka personal interest. Ayan, lutang na lutang na. Yung negosyo, personal interest yan. Yung politikang mapasok sa gobyerno, hindi nakapasok sa gobyerno, ayun ang mang-agaw ng gobyerno para sila umupo. Yan yung political interest. Ayan na, nagpapatunay na po. Lutang na. Liyad ang katotohanan dito sa mga na-discover ng mga otoridad. Ano po inyong masasabi? Any reaction o comment, malaya po kayo. Maging professional lang sa mga isyong pagtalakay at mga comments. Paki-like po ninyo ang mga video ito dahil mga sensitibong issue. Ayaw ko nang i-play yung mga video dahil copyright. Ayaw ko ng copyright. Gusto ko lang na bigyan ng analysis at opinion ito nagpuputok ang balita. Inuulit ko, pugante sa China, yung Chinese national nahuli sa bahay niya. May mga nahuli na kitang dokumento, bagong dokumento doon sa mga vault na binubuksan diyan sa Porac, Pampanga na merong involved na pera at nakapangalan kay Harry Roque or may pangalan umano si Harry Roque. Nako! Yan na! Nagputo ka na ang mga itinatago nila. Yan pala ang dala kung bakit sila gigil na magpalit ng administrasyon kahit wala sa lugar.